Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang update mula po sa labanan ng Ripple laban sa SEC na halos 5 taon na nating sinusubaybayan. Nito pong June 18, 2025, kahapon lamang po, si Ripple ay muling nag-submit ng isang supplemental letter o karagdagang sulat sa korte sa kanilang ongoing case laban po sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Hindi basta-basta ang laman po ng sulat na ito dahil ito ay isang bagong pagsubok ni Ripple na mabago ang hatol ng korte, partikular na po sa bahagi ng permanent injunction at sa multang ibinaba sa kanila. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Posible ba itong magbukas ng pinto sa mas magaan na kapalaran para kay XRP? At syempre, ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni XRP? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang hinihiling ni Ripple sa bagong sulat na ito. Yan, sa bagong sulat na ito na ipinadala kay Judge Analisa Torres, hiniling po ni Ripple ang tinatawag na indicative ruling. Sa mas simpleng paliwanag, ang indicative ruling ay parang hiling sa korte na sabihin kung kami ay papayagan mong bumalik at iapila, papayag ka bang baguhin ang desisyon mo? Ayan. Sa kaso ni Ripple, gusto po nilang tanggalin ang permanent injunction. Ito yung kautasan ng korte na pinipigilan po silang magbenta ng XRP sa hinaharap sa ilalim po ng ilang kondisyon. Gusto rin nilang pababain ang multa mula po sa orihinal na halaga at gawin na lamang itong $50 million. Ayan, dati nang tinanggihan ni Judge Torres ang unang hiling na ito. Pero ngayon parehong panig, si Ripple at ang SEC ang humiling muli ng parehong bagay. Kaya ano ang twist? Ngayon ay sumulat po si Ripple ng karagdagang paliwanag kung bakit ito mahalaga. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang sulat na ito? Ayon kay Ripple, hindi po nila sinasadyang baguhin ang buong desisyon ng korte. Tinanggap nila ang anumang summary judgment order at ginagamit pa nga ito bilang guide sa pagsunod sa batas. Sabi nila kahit tanggalin pa ang permanent injunction, susunod pa rin sila sa batas. Sila raw ay tulad ng ibang crypto companies kung saan ay kailangang sumunod sa federal securities laws kahit wala pong injunction. Isa pa ang pagkakaloob ng indicative ruling ay makakatulong daw upang matapos na ang kasong ito, makatipid ng gastos at maiwasan ang dagdag trabaho sa korte. Ngayon ay may epekto ba ang crypto policy ng SEC dito? Isa po sa mga mahalagang punto ng sulat ay ang pagbabagong tugon ng SEC pagdating po sa crypto. Ayon kay Ripple, unti-unti nang nagiging bukas ang SEC sa industriya ng crypto. Ilan po sa mga patunay nito ay ang pagbuo ng Crypto Task Force, pagbawi ng ilang mga kaso laban sa ibang mga crypto projects, at ang pagpapahiwatig ng paglikha ng malinaw na regulatory standards. Sa ganitong takbo ng pulisiya, inaasahan po ng Ripple na makumbinsi ang korte na mas makakabuti para sa lahat kung matatapos na ang matagal na kaso na ito. Ngayon ay ano naman po ang reaksyon ng mga abogado yan, or lawyer sa sulat na ito? Siyempre, hindi po mawawala ang reaksyon ng mga legal experts. Para sa dating SEC lawyer na si Ginoong Mark Fagel, hindi raw ganun kalalim ang laman ng sulat. Para lang daw itong panlinis o dagdag linaw sa naunang motion. Pero wala raw bagong argumentong inihain. Pero may ibang abogado naman, gaya ni Ginoong Fred Rispoli ng Hodl Law, na nagsabing kahit simple lang ang sulat, may tama itong tinamaan. Ayon sa kanya ay inadress nito ang ilang butas sa dating motion, tulad ng pag-iwas sa posibleng appellate risk at pagdiin na sumusunod pa rin po si Ripple sa batas. Hindi man daw ito powerful brief, pero baka sapat na raw ito para mapagbigyan ang kanilang hinihinging indicative ruling. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para kay XRP? Kung papayagan po ng korte ang pagbawi ng permanent injunction,
malaki po ang posibilidad na muling lumuwag ang galaw ni XRP sa market. Maaaring maging bukas po ang pag-trade nito sa US at mapawi ang takot ng mga institution na mag-invest dito. Bukod pa rito, ang pagbaba ng multa ay magpapagaan din sa operasyon ni Ripple. Ang halagang $50 million ay maliit kumpara sa inaasahang daang milyon na parusa noon. Kaya mas magkakaroon po sila ng resources para mag-expand at saka mag-innovate. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya, ayan, para sa atin ito po ay isang magandang balita. Una, kung mawala po ang permanent injunction, posibleng tumaas po ulit ang tiwala ng mga investors kay XRP. Kapag tumaas naman ang demand, siguradong susunod ang presyo. Pangalawa, mas makakaasa po tayo na magiging mas bukas ang pinto ng mga crypto companies sa legal na pakikipag-ugnayan sa mga regulator. Sa katagalan, ang mas malinaw na regulasyon ay makakatulong para sa buong crypto ecosystem, lalo na sa mga gustong sumubok pumasok sa crypto trading pero natatakot pa rin sa mga issue sa batas. Pangatlo, kung matapos na ang kasong ito, maaaring tuluyang makafocus si Ripple sa pagpapalawak ng kanilang technology sa ibang bansa, kabilang ang Southeast Asia at posibleng ang Pilipinas. Baka po sa hinaharap ay makakakita tayo ng mas maraming partnership kay Ripple sa mga bangko at syempre sa ating bansa. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, napansin ko na unti-unting lumalambot ang position ni SEC. Yan, ng SEC, kung dati ay tila gusto nilang sunugin ang buong crypto industry, ngayon ay mas maingat na po sila. At si Ripple, sa kabila ng lahat, ay hindi po sumusuko. Sa halip, nakikipagtulungan pa siya sa regulator para matapos na ang laban. Ito ang gusto nating makita sa mundo ng crypto. Hindi lang puro hype or pump and dump, kundi mga project gaya ni Ripple na lumalaban, hindi lang sa market, kundi pati sa korte, para sa kapakanan ng buong industriya. Habang hindi pa final ang decision, ang bagong sulat na ito ay isang matibay na hakbang tungo sa tagumpay. Kung paboran po ito ng korte, maaring magsilbing precedent po ito para sa ibang crypto projects na may katulad na kaso. Kaya kung ikaw po ay isang XRP investor or holder, magandang bantayan ang mga susunod na araw. Ang mga ganitong kilos sa legal side ay may direktang epekto sa presyo at reputasyon ng crypto project na ating sinusuportahan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.